Pinadalhan na po ng sapina ng Kamara si Ilocos Norte Governor Imee Marcos. Yan ay para humarap sa pagdinig tungkol sa umunoy maling paggamit sa milyong-milyong pisong tobacco excise tax. At kung isnabin pa rin ng gobernadora ang pagdinig, handa na ang magiging detention room niya sa Kamara na ipinakita sa media kanina. Yan po ang tinutukan ni Tina Pangliban Perez. Pagpasok pa lang sa posibleng detention room ni Governor Imee Marcos dito, kitang-kita na mahigpit ang seguridad na ipatutupad. Pero kompleto naman daw ang pasilidad, may mga amenities, gaya ng aircon. May receiving area para sa mga bisita. Ito yung magsisilbing mini kitchen, may nakalagay ng refrigerator. Tapos, ito naman yung magiging pribadong toilet and bath, kung sakasakali. At dito, yung kanyang tutulugan. Sa ngayon, ang inilagay pa lang ng Kamara ay isang folding bed na may mga maninipis na kutsyon at isang unan. Pero, papayagan daw si Governor Marcos na magdala ng sarili niyang kama. Ang pag-itsnab ng gobernadora sa pagdinig ng Kamara sa umunoy maanumalyang paggamit ng kanyang lalawigan sa 66 million pesos tobacco excise tax ang ugat ng posibleng pagpapakulong sa kanya ng Kamara. Nauna ng pinakulong ng Kamara ang tinaguriang Ilocos 6, ang 6 na empleyado ng Ilocos Norte na cited in contempt dahil sa kontrobersiya. Kung nanaisin daw ni Marcos, pwede siyang madetene kasama ang Ilocos 6. Until when we can detain them until the end of life of the 17th Congress, and that would mean up till June 2019. Pag-uusapan din ng Kamara kung dapat makontempt din ang kapatid niyang si dating Senator Bongbong Marcos na siya raw nagpayo na huwag siyang dumalo sa pagdinig sa Kamara. Bongbong Marcos is clearly interfering already. Para maiwasan ang anumang problema, muling nanawagan sa kanya ang Kamara na sumipot na lang at tumestigo. Kung wala naman pong kinatatakutan, bakit po hindi siya parang takot siyang dumalo? Nakakalimutan natin na may linabag na batas. Yun po ibig ba sabihin dahil ikaw isang Marcos, you are already above the law? Let me make it clear na walang politika dito. Ayon sa abogado ni Marcos, nakahanda raw itong pumunta sa pagdinig. Pero di raw tamang ikulong ito kung hindi magustuhan ng mga kongresista ang sagot niya. Ang mahirap, sasagutin mo na nga kung hindi kapaniniwalaan na nagtatanong, kulong kagad. Miski naman miski gumawa ng mabigat na krimen, hindi naman nangyayari yun. Yun lang. Kanya kung liliwanagin na hindi mangyayari yan, siyempre, pupunta naman si Governor Imee. Ang dating opisina naman ng Congressional Spouses Foundation sa ikatlong palapag din ng batasan, inihandang detention room para sa 3 justices ng Court of Appeals na pinabura ng petition for habeas corpus ng Ilocos 6. Kung hindi raw mag-i-inhibit ang mga justice, posible silang i-contempt dahil nilabag daw nila ang kapangyarihan ng Kamara na i-contempt ang Ilocos 6. Aalamin din ng komite kung totoong inutusan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mga justice na huwag pansinin ang show cause order ng Kamara. Kung totoo, nagbanta na si House Speaker Pantaleon Alvarez na sasampahan si Sereno ng impeachment complaint. Noona nang sinabi ng Korte Suprema at Court of Appeals na imbes na mag-show cause order sa mga justice, marami pang legal na hakbang na pwedeng gawin ng Kamara para questionin ang desisyon ng CA. Tina Pangliban Perez, Nakatutok, 24 Oras.